Naglalaro kayo ng taguan ng matalik mong kaibigan. Hindi mo akalaing ang isang pagtatago ay aabot ng 3,000 taon. Habang siya sa labas ay naging dakilang emperador, at matagal nang walang kapantay sa mundo. Samantalang ikaw ay lalo pang nagtago ng mas lihim, dahil ikaw na naglakbay sa ibang mundo ay may walang hanggang buhay. Ngunit isa ka lamang walang silbi, at siya man ay walang kapantay. Ngunit siya naman ay kulang sa walang hanggang buhay. Kapag ikaw ay natagpuan niya, ni hindi mo kayang isipin ang magiging kapalit. Akala mo sa larong ito, ikaw ay ganap na nakapagtago, hanggang sa lumipas ang 6,000 taon. Biglang naalala ka ni Ling Xiao, dahil ang buhay ng kanyang asawa na si Yonshu ay malapit nang matapos. Kapag ang tao ay haharap sa kamatayan, ang lahat ng alaala ay parang alon na bumabalik sa isipan. Xiao, sa mga kasabayan natin noon, marahil halos lahat ay naglaho na, maliban sa isang tao, na matagal nang walang bakas. Ano kaya ang kinahinatnan niya? Si Mo Chen ba ang tinutukoy mo? Nang banggitin ni Ling Xiao ang iyong pangalan, mukhang kalmado ang kanyang mukha, ngunit may bahagyang talam ng nakaraan sa kanyang mga mata. Noon ay magkasama kaming uminom at nag-usap tungkol sa daw. Pinag-usapan ang sinaunang at kasalukuyan. At bukang bibig ay ang maging walang kapantay. At makamit ang walang hanggang buhay. Ngayon, marahil ay patuloy pa rin siyang nakikipagtagisan sa akin. Kahit hindi man tiyak kung ako ay buhay pa. Dahil, ikaw rin noon ang pinakapinagkakatiwalaan, na may pag-asang maging emperador. Ngunit sa huling hakbang, bigla kang naglaho na parang bula. Kayo noon ay magkapatid na handang ialay ang buhay. Kung siya man ay buhay o patay, hindi mo man lang sinubukang alamin. Mahinang tanong ni Yonshu. Siya ang kusang naglaho, mariing sagot ni Ling Xiao. Sa tingin ko, matagal na siyang nabubuhay, at marahil ay buhay pa hanggang ngayon. Bilang dakilang emperador ng Ling Xiao, matapos mahuli ang mga bakas sa pamamagitan ng walang kapantay na kapangyarihan. Ito ang naging kanyang pakiramdam. Matapos kang maglaho, hindi ka tuluyang namatay, kundi nabuhay ka ng payapa sa mahabang panahon. Kung gayon, bakit hindi pa rin siya nagpapakita? Kung ang isang tao ay sadyang nagtatago, tiyak na may kinatatakutan siya. Sa tono ni Ling Xiao, may bahagyang paghamak na di madaling mapansin. Parang sa tahimik na tunggaliang ito, tagal na niyang natalo ang dating kaibigan. Mabilis na naunawaan ni Yonshu ang susi. Ikaw noon, ay isang hakbang na lamang mula sa pagiging emperador. Ang makapagpayanig sa isang tulad mo, ay wala nang iba kundi dalawang posibilidad. Una ay ang mga ipinagbabawal na nilalang na nagkukubli. O kaya naman, ang mismong si Ling Xiao na umakyat na bilang emperador. Ngunit ngayong isa na siyang emperador, hindi na mangangahas lumitaw ang mga ipinagbabawal na nilalang. Takot siya sa iyo. Bakit kaya? Marahil ay may lihim siyang itinatago, na ayaw niyang malaman ko. Malamig na hamyuni si Ling Xiao. Panang kayabangan ang kanyang tinig. Ngunit, anuman ang lihim na kanyang itinatago, wala akong pakialam kahit kaunti. Sa lakas ko lamang, sapat na upang wasakin ang 9 na langit at 10 lupa. Sa mismong sandaling bumagsak ang kanyang tinig, nagningning ang banal na liwanag sa mga mata ni Ling Xiao. Ang presyon ng kataas-taasang emperador ay ramagasa sa lahat ng direksyon. Hanggang sa manginig ang buong sansinukob. Ang lahat ng nilalang sa mundo ay nang